trabaho. Ayon sa alkalde, matagal na sila nagbabala sa mga residente na isang landslide-prone area ang lugar, pero nagmatigas daw ang mga residente na lumikas. Samantala, lubog pa rin sa bahang ilang bayan at syudad sa Pangasinan. At sa bayan naman ng Santa Barbara ay hirap pong madaanan ang sasakyan ng kalsada dahil mistulan na itong lawa. Pati ang mga bahay, pinasok na rin ng hanggang hitang baha at ayon sa mga residente, hindi raw kasi nakatulong ang sirang dike sa kanilang lugar. Sa bayan naman ng San Fabian, umapaw na ang Binday Dam dahil sa pag-agos ng tubig mula sa Bueg River. At dahil sa pagragasa ng tubig, nagkaroon ng pinsala sa dam. Nagresulta naman ito sa pagbaha sa ilang barangay doon. At kanselado po ngayong araw ang klase sa Dagupan mula kindergarten hanggang elementarya dahil sa pagbaha sa lugar. Bahala lang ako dun sa kinover mo sa... Nalonggo po, Nag-uutos sa shoot to kill si Mayor? Doon sa mga daw, sabi ko sa American kasi daw, alam mo, ang shoot to kill hindi pinapayagan sa ating... Ang katwiran niya kasi, yung ibang residente, kaya ayaw lumikas, natatakot sila na pasukin yung bahay nila pag wala ang tao. So sabi na, nung mga may mga pulis, actually may military pa nga, may mga local officials doon. Kaya sabi niya, para umalis yung mga tao, mapili. Tapos sige, nag-order ako ng shoot to kill. Parang dapat... Kasi kunyari ako, babalik ako sa sarili kong bahay. Hindi naman kilala ako ng pulis. Oo, baka siya yung... Baka kumabaril. Kaya kailangan pakilala mo mabuti. Maglagay kang gano'n. Oo, magpapa-escort ka. May mali doon yung shoot to kill na yan. Samantala, arangkada naman ngayong araw ang isinagawang nationwide protest caravan ng ilang transport group at ibang militanteng grupo para pa rin iprotesta ang overpricing at mataas na VAT sa langis. Di tila overpriced daw ang pinatutupad na presyuhan ng mga kumpanya na langis ng ₱9 at taxation ng 12% sa langis. Magtitipon-tipon ng ilang grupo sa may elliptical road at sama-samang magtutungo sa tanggapan ng Big Three oil companies para doon magdaos ng protesta. Maging ang ilang transport group din sa probinsya, magdaraos din ng kilos protesta ngayong araw. Balak din yung mga lampag sa tanggapan ng Department of Energy sa Cebu at Davao ang mga transport group doon. Samantala, balik trabaho at eskwela na ang marami sa atin. Kaya naman asahan na ang muling pagsisikip ng daloy ng trapiko, lalo na't biguraw ang DPWH na matapos sa oras sa mga kinukumpuning kalsada. Gaano nga ba makakaapekto sa trapiko ang isinagawang road reblocking sa ilang lansangan sa Metro Manila? Makibalita tayo kay Oscar Oida. Si Oscar. Oscar! Yes, nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Conant Avenue. At sa mga oras na ito ay hindi pa naman gaano naapektuhan ng reblocking na isinasagawa sa lugar ang daloy ng trapiko. Bagamat gaya na nasabi mo saan, isa itong Conant Avenue sa mga isinagawa ng reblocking na hindi pa ulit mababack to normal sa araw na ito. Matatandaan na nitong nakaraang long weekend ay sinimula ng DPWH ang kanilang reblocking sa iba't ibang parte ng Metro Manila, partikular dyan sa may EDSA, kasama na yung EDSA Trinoma Southbound at Northbound Avenue, dyan sa may area ng veterans, at kasama rin yung Sergeant Rivera sa may C3, at dito sa may Commonwealth Avenue, dito sa may Philcoa, maging dyan sa may Ever Gotesco. Meron ding isinagawa dyan sa may Congressional Avenue between Visayas at Mindanao, at meron din sa may EDSA Ayala Southbound, Osmeña sa may Don Bosco, yung inner lane na yan, yung EDSA Magallanes, malapit dyan sa may loading and unloading bay, sa may C3, R10 EDSA, at sa may Balintawak, meron din dyan. Ayon sa DPWH, inaasahan sana ngayong araw ay maibabalik na nila sa normal itong mga kalsadang isinagawan nga ng reblocking. Pero dahil sa pag-uulan, matinding pag-uulan, nagkaroon sila ng delay, particular dito sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue, Philcoa, maging dyan sa may malapit sa Ever Gotesco. So yan yung mga inaasahan natin na hindi pa magbaback to normal ngayong araw, lalo pat inaasahan naman dadami na naman ang sakyan dahil nga tapos na ang holiday. San? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, sa ibang balita, dumating na sa China si Pangulong Nonoy Aquino, hudyat ng pagsisimula ng kanyang 5 araw na state visit doon. Sinalubong siya ng ilang opisyal mula sa Foreign Ministry ng China, partikular sina Assistant Foreign Minister Liu Jianmin at Chinese Ambassador to the Philippines, His Excellency Liu Jianchao. At ngayong araw, sunod-sunod ang madadalahang pulong ng Pangulo. Ang schedule niya sa umaga, karamihan pulong sa mga businessmen ng China. Negosyo ang sentro ng state visit na ito. Katunayan, 270 negosyante mula sa Pilipinas ang kasama ni Aquino sa kanyang delegasyon. Pero paglilinaw ng palasyo, kanya-kanyang bayad daw ang mga negosyante sa biyaheng ito. At target ng gobyerno na makalikom ng $2 to $7 billion worth of investments.
Pagkatapos makipagpulong sa mga negosyante, makikipagpulong naman ang Pangulo kay Chinese President Hu Jintao. Kinumpirma rin ng Pangulo na isa sa mga pag-uusapan nila ay tungkol sa kontrobersyal ng West Philippine Sea. Kala ko 2.7, 2 to 7. 2 to 7. Yung dash na paltan. 2.7. Magsisipag yung mga negosyante yan dahil kanya-kanyang bayad. Gusto nila makabawi sa... Bawi sa binayad nila, no? Oo. Sila ba yung bahagi ng mga tour package ngayon? Huwag sila mag-boost. Mga promo package. Buy one, take one. yan. Sino ba yung mga Why not? negosyante niyan? Kilala ko sila. Mga Diba? Federation of Filipino-Chinese. Mostly are Chinese. Saka dadalaw din si Pangulong Pinoy dun sa kanyang, yung sa nununuan nila. Aegean. Oo, Aegean. Dati nang dinalo ni Pangulong Corio. Pinagpugatan ng mga kuwangko. Malaking ano yun na magkakalahi pala sila. So, baka magkaroon ng magandang resolution ng West Philippine Sea. Diba? Ano lang tayo? Sosyo na lang tayo dito. Tayo mall. Pwede, why not? May walkway, hybrid. Under, ano? Mall. Actually, isa dun sa mga Undersea. project daw na pag-uusapan nila yung pagkakaroon ng South China Sea Roro. O, diba? Yung Roro Tour? Ano yan, tour? Hindi. Pero Roro. Tayo makakapunta na doon. Sana- Hindi siya tour. Pang sa ano, norte. pang gulay, ganyan. O, sa norte, ganyan. Mga goods. Alam mo, matagal na sa kasaysayan ng Pilipinas. Matagal na ang Chinese people tsaka mga nagbabarter yan nung araw pa eh. Diba? Kaya nga sabi, ang una nakadiscover talaga sa atin, China. Kasi parang di ba pag nasa Batanes ka nga, Taiwan, isang oras lang. Lapit na. Kaya kayang-kaya mo mag-barter. Mas Malalaman mo kasi pag nasa Batanes ka, ang tilaog na manok, tayo Ayun mo eh. Okay. Pasadaan na po natin ang action balita sa mga ito sa ating Ronda Reports. Ronda Report mula sa Mandaluyong, arestado ang isang lalaking pinaghihinalaang snatcher sa lugar. Matapos ito, nakuha rin sa kanya ang ilang pinaghihinalaang drug paraphernalia. Pati suspect, hinihinala, pati yung dala-dala, hinihinala rin. Yan po, Ronda Report ni Jay Sabale sa kanyang hinihinalang report. Jay. Isang lalaki na sumakay ng jeep na biyaheng kalentong stop and shop ang pinaniniwalaang mang-i-snatch sana ng bag sa mga pasahero. Babae na naunsyame. Pagsabit kasi ng suspect na si Marvin Cablante sa jeep, pinapasok ito ng driver sa loob dahil bawal ang sabit. Kahina-hinala agad ang kilos nito. Ayon sa mga pasahero, panay ang tingin sa bag ng mga babae na nakaupo sa harap ni Cablante. May dalawang mama na nakasakay sa jeep na nakapansin at agad tinabihan si Cablante. Lumipat ng upuan si Cablante ngunit sinundan pa rin siya ni Roland Pelaez at Boyd Bauson at pinaggitnaan siya. Pagdating sa stoplight, bumaba ng jeep si Cablante, nakakuha ng fluorescent bulb. Bumalik ito sa jeep at hinampas si Pelaez. Hinabol ang suspect ni Pelaez at naabutan ito at sinuntok. Sakto naman dumating din ang mga tanod kaya arestado si Cablante. Pagdating sa police headquarters, may na-recover na drug paraphernalia at isang sachet ng hinihinalaang shabu sa suspect. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Naalala ko yung kwento ni Bertong Labrasan. Huwag kayong matakot pag may nakita daw kayong yung gaya na Maraming puro tato. oo. Bakit? Hindi rin matapang yun. Pinaglaruan sa loob. Yung mga tanggi, pinaglibangan siya. Pinagpraktisan. Oo, pa yan, kaberting. Pinagpraktisan. Yung ang tagal sa loob ni kaberting. Di ba pag nakakita ka maraming tato, takot-tapang yan, ano? Pala na paglaro. Yung araw naman, ang Pilipinong ganyan, pintados, warrior. Di ba? Kada gera. diba? Oo, kada gera, tinatapuan. Pag nakakita ka pala ngayon ng may tato, marami, lalabang ka? Mga kapuso, formal lang binawi ng gobyerno ng Pilipinas ang suporta para sa Libyan leader na si Muammar Gaddafi. Kahapon inanunsyo ng Department of Foreign Affairs ang pagkilala sa National Transitional Council bilang tunay na gobyerno ng Libya. Hinimok din nila ang NTC na ibalik ang bansang Libya sa kapayapaan. Tinatayang haabot daw sa 50,000 ang mga nasawi mula nang magsimula ang mga kaguluhan sa bansa. Samantala, nakatakda namang dumating ngayong araw ang may 46 na Pinoy na inilikas mula sa Libya. Ayon sa DFA, may third batch pa raw na aalis doon ngayong araw o sa Huwebes. Alam mo, pinag-aaralan ko yung gulo na yan sa Middle East. Yung magkakatabi, sunod-sunod. Sunod-sunod. Siyempre, bukod sa hinala na ito'y pakanan ng Estados Unidos dahil Sa langis. namumblema sila sa super langis. Tinitingnan ko rin yung power ng internet eh. Siyempre, pwede na mag-google yung mga kabataan na nandyan na nainggit na nakikita nila yung mga demokratikong bansa na masasaya yung mga kabataan. Nakita nila, Sila, ilang taon na yung pinuno nila eh. Yun na yung sinilang sila, yun na pinuno nila. Nagkaapo na sila, yun na pa rin ang pinuno nila. Parang nabigyan ng pagkaka